Marami tayong mga pangarap, which is hindi po masama yan. Marami tayong mga goals, marami tayong mga layunin, mga gustong gawin sa future. Hindi po yan masama. Ang lahat po ng bagay na ginagawa natin para sa ikabubuti natin at sa ating kinabukasan ay hindi po masama. Pero ang nais ipaalala sa inyo ng ating Panginoon sa oras na ito na ang buhay natin ay hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Ano po, walang katiyakan sa ating future. Sabi nga po, tomorrow is not promised, mga kaibigan. Hindi po kami dito, hindi po kami narito upang kayo ay takutin o para kayo ay discourage sapagkat kami po narito sapagkat kami ay concerned sa buhay ng bawat isa. Hindi po tayo magkakilala, hindi po tayo magkakadugo, pero nung naranasan namin ang kabutihan at biyaya ng Panginoon, nagkaroon po kami ng concern, ng pag-ibig sa aming kapwa. Ano po, at naniniwala po ako na dito sa lugar na ito, mahal tayo ng ating Panginoon at nais niya na malaman mo ang mabuting balita. Bago po ako magpatuloy, nais ko pong manalangin, Amang Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinagkakatiwala namin ang lahat ng bagay sa iyo. Ikaw po ay kumilos sa puso ng bawat isa. Bigyan mo po ng kagaanan ng bawat isa na may kabigatan sa kanilang puso. Tulungan mo sila na maging sabik sa iyong mga salita at sa mga katotohanan. Kumilos ka po sa kanilang buhay at buksan mo ang kanilang mga isipan. Maraming salamat po sa iyong gagawin sa habang ito sa buhay ng bawat isa. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, gaya nga po ng sabi ko kanina, ang buhay natin dito sa lupa ay temporary. At hindi natin alam ang magiging future ng buhay natin. Ano po? Sapagkat ang Panginoon ay siya lamang po yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya lamang po ang nakakaalam kung ano ang magiging sitwasyon, kalagayan natin sa hinaharap. Mayroon nga po ako mga kakilala na sila ay lumabas lang ng bahay at hindi na sila nakabalik. Kasi yung iba nabangga, yung iba na aksidente. So yung bagay na yun ay hindi nila ine-expect. Pero nangyari sa kanilang buhay yun. At doon natin malalaman at doon natin makikita na wala tayong assurance sa ating buhay. Kung tayo ba ay mabubuhay pa mamaya, mabubuhay bukas, next week. Kaya ang Panginoon ay nagpapaalala sa atin na sa Kanya tayo magtiwala. At ipagkatiwala natin yung ating buhay sa Kanya sapagkat siya, yung buhay natin ay nasa mga kamay ng ating Panginoon. Ano man ang mangyari sa atin, ay tayo ay maliligtas. So mga kaibigan, speaking of kaligtasan, maraming tao ang gustong maligtas, alam natin yan. Maraming tao ang nais na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Pero maraming tao ang hindi alam kung paano makamit yung buhay na walang hanggan dun sa langit. Ano po, pag tinatanong natin ang ibang tao, pag tinanong natin sila sila ba ay handa na kung sila ay mamamatay or sila ba ay meron na ba silang assurance na sila ay ligtas na kung sila ay haharap sa Panginoon, maraming tao magsasabi mga kaibigan na hindi pa sila sure or ewan ko kanilang mga sagot or bahala na. Pero ang buhay at kamatayan mga kaibigan, ito ay hindi dapat binabaliwala. Dapat ito ay bigyan natin ng pansin. Sapagkat sabi ng Bible na merong langit at merong impyerno. At alam ko po, alam nating lahat, gusto natin na mapunta dun sa langit. Kapiling ng ating Panginoon, dun sa buhay na walang hanggan. Dun sa lugar kung saan ang lahat ng bagay at yung buhay natin ay perfect. At dito sa mundo, gaya nga po ng sinabi ko kanina, walang perfecto. Kahit kami, walang perfect. Lahat ng ginagawa natin, ano man yung achieve natin, parang laging kulang. Ano po, sapagkat ganun yung design dito sa mundo dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan ng tao, yung buhay natin dito ay may kahirapan, may paghihirap, may miserableng mga pagkakataon. Sapagkat dahil sa kasalanan, sabi po ng Bible, yung kasalanan natin, ang naging consequence nun, ay tayo ay nahiwalay sa ating Panginoon. At kung tayo ay hiwalay sa presensya ng Panginoon, wala dong tunay na kagalakan, walang tunay na kapayapaan. Ano po, walang kaligtasan doon pag tayo ay malayo sa ating Panginoon. Pero buti na lang, ang good news po mga kaibigan, ang ating Panginoong Jesus 2,000 plus years ago
ay bumaba dito sa lupa, siya ay namatay sa krus. Alam natin yan, alam natin yung kwentong yun. At yung kwentong yun ay hindi lang kwento sapagkat ito ay totoong nangyari. Siya po ay namatay sa krus. At bakit niya po ginawa yun? Upang ikaw ay maligtas. Upang lahat tayo natatanggap at sasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung ginawa po ni Jesus dun sa krus, na siya ay inihandog niya yung kanyang sarili, hindi natin kayang gawin yon. Sapagkat siya lamang po yung karapat-dapat na gumawa nun, sapagkat siya ay perfect, siya ay banal. At tayong lahat ay makasalanan. Sabi po ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po natin kayang bayaran yung bagay na yon, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang ang may kayang gumawa nun. Kaya siya po yung namatay dun sa krus para pagbayaran ang ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So ano pong dapat natin gawin upang makamit natin yung buhay na walang hanggan sa langit? Sabi po ng Bible, ikaw ay sumampalataya kay Jesus na siya ay Panginoon at ikaw ay maliligtas. Sabi po ng Romans 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at ikaw ay sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Ganun po kasimple, ganun po kadali para sa atin magkaroon tayo ng access sa Panginoon. Sabi po ng Bible na si Jesus lamang yung daan, yung katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So akala ko po dati ang patungo sa kaligtasan ay religion, mabubuting gawa, or kung ako man ay mayaman, diba? Kung ako ay maraming nagawa sa lipunan, hindi po pala yun ang magliligtas sa akin. Akala ko po dati kung mabait kang tao, kung ikaw ay may galang sa iba, pag namatay ka, sa langit ka agad pupunta. Hindi po pala yun. Akala ko ganun yung sistema para tayo ay maligtas. Ang nangyayari po doon, dahil sa mga ginagawa kong mabuti, nagiging self-righteous ako, nagiging mapagmataas ako. Tumitingin ako sa ibang tao, sinasabi ko, yung sila naman, mga magnanakaw yan. Itong mga to, mga lasinggero to, lasinggero, mga tao to. Itong mga tao to, nagsusugal. Hindi ako gumagawa ng mga bagay na yun, kaya maliligtas ako. Hindi po pala ganun. Sapagkat sabi ng Bible na lahat tayo nagkasala at hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya ang basihan doon para tayo ay maligtas ay hindi para tumingin ka sa tao na ito nga sila mamamatay tao, ako hindi naman. Sila nga nagnakaw ng 1,000,000, ako piso lang. Pero hindi po pala ganun. Ang kasalanan ay kasalanan. So sa ating buhay, maraming beses na tayong humupit sa ating mga magulang, maraming beses na tayong nagsinungaling, maraming beses na tayo, ikaw at ako, na nagmura, nakapag-isip ng masasama, ng mga mahahalay na bagay, at deserve natin na mapunta sa impyerno pag tayo ay namatay. Pero ang good news, kaibigan, si Jesus Christ namatay para sa iyo, para sa akin, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa iyo at sa akin. Sabi ng Bible, kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, at pagkatapos nun, ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan, meron tayong kaligtasan, mga kaibigan. Yun yung assurance na gustong ipaalam sa atin ng Panginoon. Siguro maraming tao ang nagbibigay sa atin ng assurance, pero hindi nila yun magawa-gawa. Maraming tao ang nangako sa atin, pero sinaktan lang tayo. Di ba ang sakit? Pero mga kaibigan, ang ating Panginoon, hindi siya magbibigay sa atin ng false hope. Sapagkat mayroong pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Ano man ang buhay mo ngayon, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang estado mo dito sa lipunan, ano man ang natapos mo, ano man ang nagawa mo, kasama na yung mga kasalanan natin, ang nais ng Panginoon ay yung puso mo na nagpapakumbaba, na lalapit sa Kanya, at magsisisi sa iyong mga kasalanan, at siya itatanggapin mo sa iyong buhay, ikaw ay sasampalataya sa Kanya. Yun lang ang gusto ng Panginoon, yung ikaw ay magpakumbaba sa Kanya. Siguro ikaw ay ma-pride ngayon, ikaw ay mapagmataas, sinasabi mo na ayokong lumapit sa Panginoon, masyado akong marumi. Baka pag lumapit ako sa Panginoon, baka ako'y masunog o matamaan ng kidlat. Mga kaibigan, hindi po totoo yun. Ang sabi ng Bible, lumapit ka sa Panginoon at ikaw ay Kanyang babaguhin. Hindi tayo lalapit sa Panginoon. Hindi muna natin naayusin yung ating sarili tapos lalapit tayo sa Panginoon. Ang gagawin natin sa ating karumihan, sa ating mga kasalanan,
lumapit ka sa Panginoon at ikaw ay kanyang aayusin. Ano po, siya po yung God of restoration. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang buhay ko dati, miserable, magulo. Ang buhay ng aking pamilya, lagi silang nag-aaway. Ang buhay ng aking pamilya, lagi silang magulo. Sumasagot ako sa kanila, wala akong galang sa kanila. Pero nirestore ng Panginoon yung aming relationship. Ngayon po ay united na kami, sama-sama na kami na naglilingkod sa Kanya, masaya na. Pero tandaan po natin, ang buhay natin dito sa mundo ay hindi perfect. Kaya may times na nagkakamali, may times na hindi nagkakaunawaan. Ano po, at yun po ay normal lang sa mga pamilya, sa mga relasyon. Pero ang nais ng Panginoon ay palayain tayo dun sa relasyon na toxic, ano po, dun sa relasyon sa ating, dun sa yung mga broken families, nais ng Panginoon na ayusin ang mga nasirang relasyon. Lalo na po sa pamilya, sa mga mag-asawa, sa mga magkakapatid, sapagkat ang design ng Panginoon ay maging united ang bawat family. Ano po? At yun din po ang nais ng ating Panginoong Hesus sa iyo at sa Kanya. Magkaroon kayong dalawa ng relasyon. Ano po? Religion, hindi po religion ang magliligtas sa atin, kundi yung relasyon natin sa ating Panginoon. At paano ba tayo magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon? Yun nga po sinabi ko kanina, si Jesus Christ ang siyang mag-aayos ng iyong buhay. At sa Kanya ka lumapit, sa Kanya ka magtiwala, sa Kanya ka manampalataya. At humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, magsisi ka rito, tumalikod ka sa mga pagkakamali mo. At siya, patuloy siyang kikilos sa iyong buhay. Pero tandaan po natin mga kaibigan, ang pagbabago ng buhay, ito ay hindi madali. Ito ay proseso. At ganoon din po ang buhay ko, hindi po madali. Maraming struggles, maraming mga challenge na kailangang harapin para magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ganun po talaga. Dito sa mundo, mas madali at mas mabilis na gumawa ng mga kasalanan. Pero yung paggawa ng mabuti, napakahirap. Ganun po talaga, nandito tayo sa mundo na punong-puno ng mga impluensya at kultura na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Pero huwag tayo mapanghinaan ng loob, huwag tayo mag-alala sapagkat ang Panginoon ang tutulong sa bawat isa upang sundin ang kanyang kalooban. Kaya mga kaibigan, once again, ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa puso ng bawat isa. Sino ka man, ano man ang iyong mga nagawa, gaano man katindi ang mga kasalanan na nagawa natin, kaya tayong patawarin ng ating Panginoon. Sapagkat yun ang nais niya sa buhay natin. Ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong malayo sa Kanya. Ang nais niya is maligtas tayo. Ano po, mula dun sa kaparusahan, papunta dun sa buhay na walang hanggan. Nais niya na magkaroon siya ng relationship sa iyo. At kung kaibigan, kung ikaw ito na ang buhay mo ay parang hindi mo na alam ang iyong gagawin, saan ba patungo ang iyong buhay, ang buhay mo ay parang paulit-ulit na lang, araw-araw, parang wala ng pag-asa, walang kapayapaan sa iyong puso. Tandaan po natin ang ating Panginoong Hesus ay siya ay nalalapitan. At kung ikaw ay lumapit sa Kanya, huwag ka nang lalayo pa, sapagkat siya yung umaayos ng buhay ng tao. Sa buhay ko, natry ko na pong lumapit sa Panginoon at humiwalay, lumayo sa Kanya. At ang resulta noon ay miserable ang buhay ko noon. Ano po, punong-puno ng kabigatan, walang kapayapaan. At tama po pala yung Bible, sabi ng Bible na walang kapayapaan sa mga namumuhay sa kasalanan. So mga kaibigan, lahat naman tayo mga nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Pero iba yung tao na namumuhay talaga sa kasalanan, na nagpapakalunod na lang. Iba yung minamahal nila yung kanilang mga kasalanan. Kaya kaibigan, ang paalala sa ating Panginoon, mahal ka niya, meron siyang magandang plano sa iyong buhay. At kung nais mo na ayusin niya ang buhay mo, tulungan ka, lumapit ka sa Kanya, magpakumbaba ka, at sumampalataya ka sa Kanya. So ito po yung gagawin natin sa mga hindi pa nakakapakinig ng salitang ito, ng pangangaral na ito. Ang kailangan natin upang tayo ay maligtas, isampalatayanan mo yung ginawa ni Jesus dun sa krus. Ano po, tandaan po natin, ang ginawa niya sa krus, yan po yung simbolo ng Kanyang pag-ibig sa iyo. At yun din po ay nagpapatunay na ang buhay natin dito sa lupa ay temporary lamang. At ang tunay na buhay na perfect at maganda ay dun sa langit, kasama siya. So tayo po ngayon, sa hapong ito, ay mananalangin
ng pagsampalataya kay Jesus at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sige po, sundan niyo po ako. Sino pong handa na tumanggap sa ating Panginoon? Wala naman po itong, wala po kayong kailangan gawin. Ang kailangan niyo ay sumunod lamang sa panalangin ito. Magpakumbaba ka, ang puso mo, ilapit mo sa Kanya. At ang promise ng Panginoon, aayusin ka niya, tutulungan. Sige po, tayo po'y manalangin. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, lumalapit po ako at nagpapakumbaba. Salamat sa ginawa mo sa krus para sa akin. Sumasampalataya ako na ikaw ang Panginoon at namatay ka para sa akin at muli kang nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo po ako na sumunod sa kalooban mo habang nabubuhay. Maraming salamat sa iyong pag-ibig at sa iyong kabutihan sa akin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, wala man tayong naramdaman na kakaiba, pero tandaan po natin, kung ikaw ay sumampalataya kay Jesus, ikaw ay Kanya nang iniligtas. Ano po? Ganun po kadali, ganun po kasimple, sapagkat yun po ang nais ng Panginoon, magkaroon ng bawat isa ng kaligtasan at ng relasyon sa Kanya. So ito pong araw na ito ay panimula lamang ng inyong relasyon sa Kanya. Ang nais ng Panginoon ay lagi kang lumapit, lagi kang tumawag, at humanap ka ng mga tao na tutulong sa iyo upang mas lalo mo siyang makilala at mas lalong lumakas ang pananampalataya. Kaya ang church po namin ay welcome sa mga tao na yung mga nabigyan ng tracts, may address po dyan, may number po dyan ng aming pastor. Kayo po ay feel free na tumawag kung nais nyo ng panalangin, ng Bible study, meron kayong mga prayer requests o mga katanungan, pwede kayong tumawag sa number na yan. At nandyan po yung address, ang address po namin ay nandyan po, nakalagay po dyan 123 Carandang Street, Barangay D, katabi po ng Hernandez Junk Shop, katapat po ng JNT Express, yung malapit po sa Blue Diamond. Ang church po namin ay bukas tuwing 9 a.m. ng umaga at 6:30 p.m. ng gabi tuwing linggo. At Miyerkules po, 6:30 p.m. din po ang simula. At hindi po relihiyon ang aming inaalok sa inyo, hindi panibagong relihiyon, kundi ang nais namin magkaroon tayo ng relasyon at ugnayan sa ating Panginoon. Nais ko pong manalangin, huwag niyo na po ito sundin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga nakapakinig ng salita mo. Nawa ay patuloy kang magpakilala sa kanila, patuloy kang kumilos sa kanilang mga buhay, ano man ang kanilang sitwasyon, mga pinagdadaanan, tulungan mo po sila. At sa pangalan ni Jesus, sila po'y palayain mo, tulungan mo, makalaya, makaahon, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat. Ang mga may sakit, may karamdaman sa lugar na ito, sila po'y pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. At ang mga may kakulangan, ikaw po mag-provide sa kanilang mga kakulangan, Panginoon. Maraming salamat sa pagliligtas. Tulungan mo po sila na masunod ang iyong kalooban habang sila ay nabubuhay. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat po sa pakikinig at sa mga further announcement. Narito po ang aming kapatid.